Magandang araw sa lahat. Ako po ay si Zeki M. Cristobal mula sa BSED Filipino 2A at ako ang tagapag-ulat sa araw na ito. At ang aking tatalakayin o ang paksa ng aking tatalakayin ay tungkol sa disenyong grapiko. Una ay ang semantic map o semantic web. Ano nga ba ang kahulugan ng semantic map at semantic web? Ang semantic map o semantic web, ito ay isang konsepto sa isang larangan ng teknolohiya ng impormasyon kung saan ang mga datos ay may kaugnay sa isa't isa sa pamamagitan ng masusing paglalarawan ng kahulugan. Ibig sabihin, ang semantic map o semantic web, ito ay mga impormasyon na may kaugnay sa isa't isa. Ano nga ba ang tungkulin o gamit ng semantic map o semantic web sa pagtuturo? Ang gamit nito ay upang mapabuti ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa koneksyon at relasyon ng mga konsepto. Ito'y maaaring magsilbing visual na representasyon ng kahulugan ng mga salita o konsepto. Ito ay nagbibigay ng daan para sa masusing pag-unawa. At narito ang halimbawa ng semantic map o semantic web. Pangalawa naman ay ang word map. Ano nga ba ang kahulugan ng word map? Ang word map, ito ay isang visual na representasyon ng mga salita. Ito ay naggamit sa pagpapalawak ng isang salita. Ginagamit din ito upang bigyan ng kahulugan ang isang termino. Ano nga ba din ang tungkulin ng word map sa pagtuturo? Ito ay ang pagbuo ng ugnayan ng konsepto. Ito ay nagbibigay ng visual na representasyon ng mga kaugnay na konsepto o ideya na nag-uugnay sa isang salita. Ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa mga relasyon at koneksyon ng mga iba't ibang salita o iba't ibang konteksto. At narito ang halimbawa ng word map. Pangatlo naman ay ang concept map. Ano nga ba ang kahulugan ng concept map? Ang concept map, ito ay isang grapikong organizer na naglalayong ipakita ang ugnayan at relasyon sa pagitan ng mga konsepto o ideya. Ano nga ba ang tungkulin at gamit ng concept map sa pagtuturo? Ito ay ang pagpapalawak ng pag-iisip. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na mag-isip ng malalim at mag-analisa ng mga konsepto. Ito ay nagpapalawak ng pag-iisip at pag-unawa ng isang mag-aaral. At narito ang halimbawa ng concept map. Pang-apat naman ay ang fact-storming web. Ano nga ba ang kahulugan ng fact-storming web? Ang fact-storming web, ito ay malawak ang saklaw ng fact-storming web sapagkat makikita rito ang lahat ng mga masasaklaw na detalye. Ang fact-storming web ay nasa sentro ang pangunahing konsepto at nakapaligid dito ang mga kaugnay na konsepto. Ano nga ba ang tungkulin ng fact-storming web sa pagtuturo? Ito ay maaaring maging bahagi ng pagtuturo ng critical thinking at research skills. Magagamit ang fact-storming web sa pagtuturo sa mga mag-aaral kung paano mahanap at suriin ang mga totoong impormasyon. At narito ang isang halimbawa ng fact-storming web. At yon lamang po ang aking tatalakayin sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig.